Malinaw po dito sa sinasabi nyo, sa naging panawagan nyo po kasama yung ibang business groups, na yung pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure is not enough response ng gobyerno para po tutukan itong flood control scandal. May iba pa kayo na gusto mangyari? Meron pa, yung mga para protection sa mga future projects. No? Kailan stricto yung mga requirement natin. Kung dapat may guarantee, may bond, at saka magtrabaho din ng COA. Yung mga project nangyari ngayon, marami na dapat 2 years pa nalaman ng COA na hindi ginawa. Pero lumabas na yung pera. So we hope that there will be better check and balance. Okay? And then, kailangan itong restitution na yung pera na wala. Alam natin ngayon may nabasa ko sa dyaryo yung mga iba, yung pera nila nasa bangko po natin. Dapat restitution ang kailangan. Sir, was there a trigger dito po sa mga nangyayaring insidente kung bakit talaga naglabas na ng joint statement ang business group? Ano po ba? Apektado na po ba talaga yung ating investment, ekonomiya dito sa bansa? Kaya parang naisip ninyo, kami bilang taxpayers, kailangan na rin namin magsalita para tutukan na talaga ito ng Pangulong Marcos maging ng ating gobyerno. Oo, ang impact sa mga negosyante is that yung mga unang-una, parang naka-wait and see at saka nawala tiwala sa gobyerno natin. Yung pinahinto ni BBM ng mga budget para sa mga kailangan ng project, wala naman silang pera. Yung mga legitimate contractor, sana man they will continue doing a good job. But because of this scandal, it is standstill. Parang huminto lahat . And then we feel that something must be done as soon as possible. I know to reach this normalcy, sa dami ng kaso ng dadaan sa ICI, I don't think they will take years. But what's important is those that can be identified in a ghost project, the people must face their day in court. If they're found guilty, then they have to restitute whatever they ill-gotten wealth they got. Sir George, yung pong usapin ng image ng Pilipinas as an investor, perhaps investor-friendly country. Alam niyo ho, yung ano ang nilikha nito ngayon doon sa mga nakakausap ninyo na gusto nga sana pong magdagdag ng puhunan o kaya magbukas ng negosyo? Yung umpisa, meron tayong ODA na galing sa Korea. Yung puputok itong scandal nito, umatras na yung Korean government. No? At saka may iba't pa na naging wait and see. Na antay mo na, kailangan tingnan natin kung maayos yung problema. So all of these are affecting us. The fact is, we have interested foreign investors. Mm-hmm. Nakita nila, ganitong sobra naman, ganitong garapal yung corruption natin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!